Here we go. Of course, Frederick. Carlet, okay, congratulations. Thank you. May mga babae na laging nagpo-post sa Facebook o Instagram, pero wagas naman sa Photoshop. Filter at 360. Ano ang inyong opinion dito at ano ang message mo sa mga gumagawa nito? Para sa akin po kasi, parang ayoko ng sobrang filtered. Kasi, syempre, di ba, hindi nalalabas yung tunay at natural na ganda. So, kasi lahat naman tayo maganda at gwapo. Hindi natin kailangan na mag-over-filtered para mas maganda tayo. Kasi maganda tayo eh. Maganda tayo kung paano tayo ginawa ng Diyos. Gwapo tayo. Kayo, ayan. Gwapo. So, hindi na kailangan mag-over-filtered pa ng photo para masabi na maganda o gwapo ka. Thank you very much, Carlet Margina Capito. Thank you very much, Carlet. Next, we have Noveline Novi. From Bongabong, Oriental Mindoro. All right, good luck. Question from Mr. Abel Bacurio. Halimbawa ay may kaibigan ka na sobrang nasaktan sa kanyang love life. Kaya ayaw niya nang umiibig muli. Parang naging man-hater siya, yung ayaw niya na ng mga lalaki. Ano ang gagawin mo at i-advise mo sa kaibigan mo? Para sa akin, kung meron man akong kaibigan na nasaktan ng sobra dahil sa pag-ibig at naging man-hater siya, ang masasabi ko lang sa kanya is, hindi lahat ng tao pare-parehas ng ugali, lalong-lalo na ang mga lalaki. Parang kagaya rin ng mga kababaihan. Hindi lahat ng mga babae faithful, yung iba nagkakaroon ng two-time boyfriend. Ganon din sa mga lalaki. So, ipa-realize ko sa kanya na hindi lahat ng lalaki pare-parehas. Meron pa ring mga lalaki na walang bisyo, responsabling boyfriend at papagmahal at faithful sa kanilang girlfriend. Thank you very much from Bongabong, Oriental Mindoro, Noveline Novi. Thank you very much, Noel, and good luck. From Civic Zambales, Rosette Joyce Tayong. Hi, Joyce. Hello, Will. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, question from Ariela. Ariela, yan. Yes, Rosette, ito yung tanong mo. Sabi nila, hindi raw officially kayo hanggang hindi na po-post sa social media. Ano ang iyong magiging reaksyon kung 1 week na kayo ng boyfriend mo, pero single pa rin ang status niya? May right ka bang magalit? Para sa akin, Ariela, meron kang right na magalit sa kanya. Kasi dapat, girlfriend ka niya, dapat maging proud siya sa'yo. Pero before ka magalit, dapat intindihin mo yung reason niya why na hindi niya pinost agad yon. Kasi hindi naman kailangan lahat ng relasyon pinapalam sa social media. Kasi ang relasyon is between the two of you. Hindi naman kasama yung mga tao kasi makikialam lang sila. Parang mas, halimbawa kung mag-away man kayo, mas magiging magulo kayo kasi makikisawsaw yung ibang tao. Ang relationship, kaya nga relationship relationship between the two of you, not the social media and the people. Thank you. Wala nga. From Civic Zambales, Rosette Joyce Tayang. Thank you. Good luck, Rosette. From Quezon City, Lizelle Banta. Hi, Lizelle. Hi, Will. Hi sa lahat ng manonood. Hi, Kapuso. Okay, your question is from Mr. Frederick Peralta. Former beauty queen ang mami ng boyfriend mo. Pinahiram ka ni mami ng mga alahas at damit. Kaya lang, sobrang makaluma ang mga ito. Kung hindi mo sinuot, baka ma-offend ang boyfriend mo. Pero kung ginamit mo, baka matalo ka. Ano ang gagawin mo? Para sa akin, explain ko na lang sa mama ng boyfriend ko or dun sa boyfriend ko kung bakit hindi ko igagamitin yung mga pinapahiram sa akin ng mama niya. Dahil kung sa tingin ko naman matatalo ako, hindi ko gagamitin yung mga bagay na yon. Pero ipapasalamat ko na pinapahiram ako ng mama ng boyfriend ko.
sa palagay na yon, alam ko na gusto ako ng boyfriend, ng mama ng boyfriend ko para sa boyfriend ko. At Mag-usap ka kayong dalawa. Okay. Tapos, okay lang yan. Maganda. Kayong dalawa lang naman ang nagkakaintindihan. So, yung boyfriend mo, parang bata eh. O, ang ibig sabihin, susuot mo ba yun? hindi. Okay. Baka ma-open yung nanay ng boyfriend mo. Pinapanalo ko yan eh. Swerte yan, iha. Sige na, baka manalo ka dito. Paano mo sasabihin sa mother, sa nanay ng boyfriend mo? Tita, pasensya na po. Hindi ko talaga magagamit yung mga pinapahiram mo. Kasi may mga provide naman yung pupuntahan ko na gagamitin ko. Kaya hindi ko po masusuot yung mga pinapahiram mo sa akin. Thank you very much, Lizelle Banta. Thank you. Next we have Erica Joy Gaji. Here we go. Abel? Halimbawa ay may boyfriend ka na mayaman at stable na sa buhay. Siyempre, mayaman, stable na sa buhay. Sa iyong palagay, kailangan mo pa bang tapusin ang iyong pag-aaral kahit na stable na sa buhay yung boyfriend mo? Of course, kailangan kong ipagpatuloy at tapusin yung pag-aaral ko. Dahil yun yung treasure ko. And yun yung gift na maibibigay ko sa mom ko kapag nakagraduate ako. And alam naman natin ngayon na kailangan ng mga tao ang diploma. And mas mataas ang tingin sa'yo ng mga tao kapag may natapos ka. Katulad ko, isa akong marketing management. And sobrang proud ako kapag natapos ko yung course na yon. Thank you. All right. Thank you very much, Erica Joy Gaji. Thank you. And last but not the least, magmula po sa Lapu-Lapu City, Cebu, Camille Angelica Canlas. Hi, Will. Hi, and Camille. good evening to each and everyone. And of course, to my fellow Cebuanos, good evening. Oh. Here's a question from Ariela. Ariela? Ang boyfriend mo ay may anak na, pero hiwalay siya sa ina ng bata. Importante sa boyfriend mo na tanggapin ka rin ng anak niya. Kaya lang, ang dahilan pala kaya hindi mo makuha-kuha ang loob ng bata ay dahil sinisira ang kanung nanay. Ano ang gagawin mo? Of course, I would understand the part of the son of my boyfriend. But I want to prove myself to his son that I am worthy enough to be loved and to be the part of this family. And if that ex-wife is talking bad about me, I would accept it, but I would prove her wrong that I am not the person she wants to destroy, because I am a woman who has dignity and respect, but I would not do things that would hurt my boyfriend. Have you understand that? Dignity and respect. Okay. Yes, very well said. Keep it up. Very well, sir. From Lapu-Lapu City, Cebu, thank you very much, Camille Angelica Canlas. There you have it, ladies and gentlemen, our semifinalists. First, we have Carlette Margin Agapito, Nobeline Tome, Rosette Joyce Tayan, Lizelle Banta, Erica Joy Gaji, and of course, Camille Angelica Canlas. There you have it, sa ating po mga 6 semifinalists.